Now, pag-uusapan natin yung ugali ng Pilipino kung bakit sila naghihirap. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Now, mahilig ang Pilipino sa shortcut. Ayaw nilang nahihirapan, ayaw nilang nag-e-effort, ayaw nila nang nahahassle, ayaw nila nung ini-improve nila yung sarili nila. Kasi, bakit nga naman? Meron naman ganito, di ba? O, magsusugal ka lang, nananalo ka na, biruin mo yan, magkano na siya dyan? 2.8. Oh. Tapos tignan natin yung mga taong nanunood sa ganitong klaseng content. Oh, sabi niya, Boss Dats, please pabalato po, pambayad po sa kapambili ng pagkain at gamot po. Biruin mo, yung pambili ng gamot tsaka yung pangkain mo, isinasaalang-alang mo sa balato ng isang nagsusugal. Paano yan kung hindi siya nanalo? Paano yan kung hindi ka binigyan? Di anong nangyari? Nga. Oh. Boss, pa-birthday lang. Ito malala. Sana mapili, insan, panggatas at diaper lang ng anak ko at wala po akong ibang pagkukunan ngayon. Sana po mapili. Sweet. Nag-decide ka na mag-anak. Diba? Which is napakalaking responsibilidad nun. Tapos, umaasa ka sa isang taong nagsusugal. Napaka-responsable mong tao. Diba? Marami kasi sa Pilipino yung gumagawa ng isang desisyon, isang bagay, na hindi nila, iniisip yung magiging effect, short-term or long-term effect nung ginugusto nilang bagay. Gusto lang nila. Ito pa mas malala. Lagi po akong nanonood at nag-share po ako. Wala nang kwenta yung pinanonood mo, nag-share ka pa, di lalong kumalat yung pagsusugal. Hindi nga nakakatulong yan. Ibabaon ka pa niyan sa utang, tapos i-share mo pa. Diba? Nagmamakaawa kayo sa isang pera na kaya nyo namang kitain pag nagtrabaho kayo. Of course, kailangan mong gustuhin yung trabaho. Kailangan mong gustuhin magtrabaho para kumita ka ng pera. Pero kung ang gusto mo lang, manunood ka sa pagsusugal ng isang taong nagsusugal, tapos maghihintay ka ng boss, balato, mio. Ano sa tingin mo yung mangyayari sa buhay mo? Diba? And imagine yung followers ng nagsusugal na yan, gaano karami. So, ganun karami yung may mindset na taong ganyan. Tapos pagdating ng eleksyon, anong gagawin nyo? Either kukuha kayo ng tigpa 500 sa politiko nyo, kapalit bilyon-bilyon na mawawala. Kaya andaling kontrolin ng mga Pilipino when it comes to doing corruption. It's because they themselves are corrupted. Ayaw nila nung other side of the coin, which is paghirapan yung magandang buhay. The moment na piliin ng isang tao yung madaling way para gumaan yung buhay nila, which is pahingi-hingi, palimos-limos, di ba? Patambay-tambay. Tapos, pag naghirap yung buhay nila, magpapabiktim, you are adding fuel to the corruption na nangyayari sa Pilipinas. Kasi, sabi nyo nga, di ba, pag nangangalam music mura, di ba, parang mahirap hindi gumawa ng mali. That's just a petty excuse. Di ba? Anong ginagawa mo doon sa free time mo? You have your phone. Di ba? May phone ka na, hindi mo pa siya ginamit sa magandang bagay, lalong-lalo na sa pag-i-improve pa ng sarili mo. Anong ginamit mo siya saan? Sa panonood ng nagsusugal. Tapos magmumukha kayong pulubi dyan, tinanggalan nyo ng dignidad yung mga sarili nyo.
umasa kayo sa isang taong nagsusugal, tapos tingin nyo aasenso yung buhay nyo sa ganyan. 'Di ba? Tapos pagdating ng 2028, boboto kayo, feeling nyo, yung iboboto nyo, tatanggalin kayo sa hirap. Tapos ganyan yung ugali nyo, ganyan yung ginagawa nyo. Nangangarap kayo. Di ba? Kaya madalas ko sinasabi, yung individual agency, na kayo lang yung makakapag-alis sa kahirapan sa sarili nyo. Hindi yung presidente, hindi yung mayor, hindi yung congressman. Di ba? Kasi the moment na sinaksak nyo sa kukote nyo, na yung congressman, mayor, presidente, yung mag-aalis sa inyo sa kahirapan at hindi yung mga sarili nyo, then you will keep on voting those same corrupt politicians, hoping na one day may magbabago sa buhay nyo. Tingin nyo ba may magbabago sa buhay nyo kung puro ganyan yung ginagawa nyo sa buhay nyo? Diba? Well, this is Pinoy Extreme. Gising Pilipinas. Have a good day. This is Pinoy Extreme.